Hello, Cancer, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. First message ni Cancer, take a gamble. Ayan, so kailangan mo daw ngayon, ano, or po pwede ka rin naman daw ngayon na magsugal ka, no, sumugal ka sa siguro mga oportunidad na nandiyan dyan, no. Kasi po pwedeng ang iba sa inyo, nandoon kayo sa shadow ng comfort zone ninyo, no. Po pwedeng ang iba sa inyo medyo nasanay na, no, na nandoon kayo sa comfort zone ninyo at yun na lang yung komportable na kayo doon no? So, safe zone ninyo yon. Kaya maaring ang iba sa inyo, happy na kayo na nandoon kayo. So, you're also being encouraged here ng spirit, no? Na you take a gamble. Kasi doon sa pagsubok mo, no? Sa mga bagay na maaring takot kang gawin or mga bagay na hindi ka sigurado kung kaya mo or hindi. Kapag kayo ay mag-take risk, there's kumbaga there's a price, 'di ba? Para sa iyo. Kaya siguro meron din opportunities dito na kakatok sa inyo, and it might require you to come out of your comfort zone, no? And also remember, Cancer, na yung mga opportunities na dumadating sa atin, para sa atin 'yon, no? Kaya yung pinapadala sa atin because para sa atin yon, it is ours, hindi sa atin ibibigay or hindi i-align ng spirit yung opportunity na yan, kung hindi yan para sa atin. Kaya itong opportunity na to na maaring dadating, no, sa buhay mo, this could be something na maaring takot kang gawin, no, or you're not into it, no, kumbaga it's not your cup of tea, kumbaga, no, but this is where you are going to grow, this is where you're going to thrive, this is where you're going to learn, diba, na sumubok ng mga bagong kaganapan, bagong experience, no? So, what else? We have toxic behavior, control, manipulation, obsession. So, pwedeng ang iba sa inyo rito, maybe, biktima ka ng toxic behavior. Baka meron ditong tao na minamanipula ka, maaring meron tao na kinokontrol ka, no? Pwedeng mga ganon, or someone that baka obsessed sa'yo, pwedeng ganon, no? Or pwede rin na ikaw yung merong obsession, pwedeng ikaw yung merong unhealthy attachment with something or with someone, okay? So depende yan sa inyong sitwasyon. It could be you or it could be ikaw yung biktima ng isang taong mapagmanipula, mapagkontrol. So, we also have soulmates. Wow. So, napakaganda nito kasi you are going to meet siguro, no, your true love. Kung ikaw ay single pa, no, maaaring ngayon makikilala mo na yung soulmate mo, makikilala mo na yung eternal love mo from the past life pa, 'di ba? At ito na yung true love mo. You're going to be with your true love, no? So it's either makakasama mo pa lang ito, makikilala mo pa lang, or pwedeng kasama mo na, no? If this message resonates with you, maaaring kasama mo na, no? Sa buhay mo sa ngayon ng true love mo. Soul mission, ayan. So, maaari ng iba sa inyo sa ngayon is alam mo na kung ano ang inyong mission sa buhay. Maybe you already have figured out kung ano yung inyong purpose in life, 'di ba? Maybe awakened ka na. Kumbaga, no, you are spiritually awakened at alam mo na kung ano ngayon yung purpose mo. Bakit ka nandito sa mundo? Ano ang gagawin mo, 'di ba? Ano yung mission mo? Yung ganon. So, good luck sa iyo kasi kapag if you are already living your purpose, 'di ba? Ginagawa mo na kung ano yung
ah, nakaatang sa'yo na misyon, 'di ba? Mararamdaman mo, no? Ang iba yung saya. Kasi when you are already living your purpose, you can feel that super lalim na saya. Now, hindi lang ito yung happiness, but this is joy na mararamdaman ninyo. Na minsan kapag ginagawa mo yung bagay na yan, kung ano yung mission mo, at nakikita mong natutuwa ang mga tao, na-appreciate ng mga taong ginagawa mo, mas triple, no? Mas doble, mas triple pa, or 100 times pa, 'di ba? Nasaya ang nararamdaman mo. Kaya napakasarap, no, ng pakiramdam when you are already living your purpose. So we have your life is a reflection of your thoughts and feelings. Every day, choose joy, gratitude, harmony, and love. Kasi mas masarap ang pakiramdam kapag ka ganun, 'di ba? Na masaya ka, you know, appreciative ka, no? You're appreciating everything, lahat ng mga blessings na dumadating sa buhay mo, na appreciate mo, 'di ba? You are feeling that harmony within yourself, yung love within yourself, and you are also sharing, no? Sharing that joy, sharing that love, no, sa ibang tao. Kaya napaka-importante na aware tayo kung ano ang nararamdaman natin, kung ano yung iniisip natin, kasi that translates into our emotions and into actions, and yun ang makikita mo sa inyong 3D reality, no? Nabubuhay ka na sa ganon. Lifting the spirits of others will do the same for you. Compliment others, put their insecurities to rest, remind them they are worthy of love and respect. So maaring ito ang isa sa inyong mission, no? You are here to inspire many people, you are here to touch other people's lives by lifting their spirits, no? Ikaw siguro yung nagiging inspirasyon or magiging inspirasyon ng mga tao. Whenever they talk to you, siguro talagang kahit may problema sila, gumagaan ang pakiramdam nila. When they talk to you, or even mag-smile ka lang sa kanila, malaking tulong na yon sa kanila, malaking boost na yon sa confidence nila, yung mga ganon. So, maybe isa ito, no, sa inyong mission sa buhay sa ngayon. So, what else? We have, when things don't seem to be working in your favor, trust in God, for He has better plans for you. 'Di ba? Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa, no? If yung mga bagay na gusto mong mangyari, hindi nangyayari, or yung mga expectations ninyo hindi nagma-materialize, as in hindi umuubra, baga, kung yung mga gusto mong mangyari. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, or huwag kayong magtampo sa divine, bagkus magtiwala kayo. No, magtiwala lang kayo, kasi lahat naman, 'di ba, nangyayari according to the divine order and timing. 'Di ba? It's according to the divine plan, no? And divine will. Kaya instead na magtampo, instead na magalit, instead na alam mo 'yun, yung nagko-complain tayo minsan, 'di ba? Magtiwala na lang tayo sa kanya, and rest assured, no, na meron siyang plano para sa atin. No? Meron siyang inihahanda para sa atin. Meron siyang hinahanda para sa iyo. Kaya minsan meron akong mga nababasang negative, no, na merong mga nagsasabi na ang tagal na, lagi na lang ganito ang buhay ko, no? Simulat sa pool, ganito na ang buhay ko. Hirap na hirap ako, yung gano'n. So parang in a way, parang ang bigat, no, ng nararamdaman ng nag-comment ng gano'n. Kasi parang nagko-complain na siya, nagtatampo na siya, no? Ang tono ng pananalita ay parang nagtatampo na siya sa Panginoon. Sana po, kung may ganun sa inyo sa ngayon na nakikinig, sana wag po kayong magtampo. Kasi the more na magtatampo kayo, negative energy yun eh. Mas lalo pang magtatagal, mas lalo pang hindi ka bibiyayaan, kasi negatibo ang iniisip mo, negatibo yung nararamdaman mo. Why don't you try to be
positive? Why don't you try to project positivity instead of negative? Kasi lagi po nating ilalagay sa isip natin, no, na this is the law of the universe, like attracts like. Kung ang iniisip ninyo negatibo, syempre ang maa-attract ninyo sa buhay mo, ang mga dadating din sa buhay mo na energy is negative, no? Negatibo ka mag-isip, syempre ang ima-match ng divine or ng universe sa'yo is also negative situations, negative things, negative people. Yun ang mga maa-attract mo towards you. 'Di ba? Kaya kung patuloy tayo, no, na mag-iisip ng negative, don't ever expect, no, na merong mga positibong magaganap, 'di ba? Kaya subukan po ninyo, no, there's nothing wrong in trying, 'di ba? Subukan ninyo na baguhin ninyo unti-unti kasi hindi naman natin mababago ang kaisipan ng hindi natin mababago ang kaisipan natin in an instant, no? Everything is a process. Kaya kailangan lang natin na magtiyaga, kailangan lang natin na subukan. Kasi otherwise, kung hindi tayo susubok, hindi natin malalaman, 'di ba? So, give it a try, no? Give it a try na kapag meron kang negatibong iniisip, palitan mo agad 'yan, ng something positive. Sana ma-realize ninyo agad-agad, no, na kapag may naisip kayo negatibo, baliktarin ninyo agad yung katapat niyan, no? Yun ang isipin ninyo, 'di ba? Instead na mag-iisip ka at magsasabi ka ng wala na naman akong pera, kulang na naman ang pera ko, huwag po kayong magsabi ng ganun because the universe is listening, 'di ba? At kung anong binibigkas natin, we are self-prophesying, no? Parang nagma-manifest tayo. Yun ang ano diyan, yun ang effect nun. Kaya wag tayong magsasalita ng ayaw natin na mangyari sa buhay natin. Wag tayong mag-iisip ng ayaw nating mangyari sa buhay natin. Isipin natin at sabihin natin kung ano ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Para yun ang parang ipaparinig natin sa universe at yun ang imamatch ng universe, yun ang ibibigay sa atin. So, always think positive, no? And always say positive things, alright? So, what else? We have, peace comes from within. May you find the peace within your own patient heart. Ayan. So, this is also a choice, di ba? Kapag pagpipiliin mo na maging peaceful ang isip mo or ang pakiramdam mo, yun ang gagawin mo. Mag-stillness ka, magmuni-muni ka, magnilay-nilay ka, go deep within you because you can find the peace from deep within you. Hindi mo yan mahahanap sa labas. Hindi mo yan mahahanap sa kung kanino man. But it will be coming from deep within you. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap kay Cancer. We have 8 of Cups. This is departure energy. Meron siguro kayong iiwanan, no? O pwedeng ito si toxic behavior. It's either, kung let's say for example, kung ikaw man ito, no? Kung ikaw man ito na merong toxic behavior, maaaring you will be realizing now na hindi naman ito nakakatulong sa'yo. This is not serving your highest good. Kaya iiwanan mo na ang ganito. Tatalikuran mo na, i-close mo na yung chapter na to sa buhay mo. Kung hindi man ikaw ito na merong toxic behavior, kung kayo man ang biktima, no, ng toxic behavior na to, na kung sino man tao sa paligid mo, maybe that is the person also na iiwanan mo na. Maybe you are going to close your doors para dito sa taong ito. Tatapusin mo na yung pagiging manipulative niya sa'yo, yung pagiging controlling niya sa'yo, no? So, maaaring tatapusin mo na yan. Ayun ang napipick up ko dito. And where you are heading is doon mo mahahanap, no, yung fulfillment mo, doon mo mahahanap yung, kasi magmo-move on ka na diba? If you're going to leave this situation, ibig sabihin, magmo-move on ka na. Pwedeng physically, aalisin mo yung sarili mo sa sitwasyon na yan, o pwedeng magre-relocate ka, pwedeng aalis ka, yung ganun. And where you're heading, doon ka papunta sa kung saan ka magiging masaya. At sa tingin mo, doon ka
mas magiging parang may babalik mo kumbaga yung ano mo, yung respeto mo sa sarili mo, may babalik mo yung self-worth mo, yung ganon, no? So, we have 8 of Wands, dalawang 8, very beautiful, kasi yung 8 is infinity. That is also material and financial success. Tapos, times 2 pa siya, kasi 8 of Cups, tapos 8 of Wands. So, that becomes number 88. So, I also suggest, na pakitignan po ninyo, angel number 88, no? Tignan ninyo kung anong ibig sabihin nun, because there is an additional message, no, na dapat ninyong mabasa dyan. Thank you. So, 8 of Wands, magta-travel kayo. So, si 8 of Cups also is a travel energy. So, most likely, meron talaga kayong pupuntahan. Most likely, meron kayong pwedeng relocation nga ito, pwedeng travel ito abroad, no? Pwedeng merong job opportunity somewhere, pwedeng ganun ang ganap dito, no? So, good luck sa'yo. There are a lot of good news, no, na pwedeng dumating din sa iyo rito, kaya good luck sa'yo. So, we have Queen of Cups. Gamitin ninyo yung inyong radar sa ngayon, kasi around this time, yung psychic abilities ninyo will be heightened, yung intuitive abilities ninyo will be on point, kaya this is the perfect time na makinig ka talaga, no, sa guidance ng universe, kasi ano man ang mga bagay na gagawin mo sa ngayon, or maaaring yung mga pagpaplanuhan pa lang ninyo, maaaring may guidance sa inyo ang divine, no, para dyan, para magabayan kayo sa kung saan kayo dapat mapunta. So, good luck sa'yo. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.